Hello kabulol, si Megan I'm back to Stop TV channel po. So magandang araw po sa inyo lahat guys. Napakaganda ng araw at nakapagpahinga po tayo ng mabuti. Eto, nasa taas po kami ng aming munting farm dito sa taas ng factory namin. Yung mga dating nanonood sa vlog ko alam na kung ano yung farm na sinasabi ko, pero ipapakita ko po sa inyo. Yan guys, so nagtanim po kami kahapon, mga sili, mga pakwan, kalabasa, kamatis, cucumber. Ayan po, at tawag dito yung kaji, yung eggplant po, yung talong sa atin, tsaka mais. So yan po yung tinanim namin kahapon guys. Hanggang dun po yan, may mga tanim na po yan. So nasa taas po tayo ngayon, nasa taas si Kabulol, dito sa munting kubo namin. So ayan, dito po tayo mag-share ng mga bagay na gusto ko pong ibahagi po sa inyo. So guys, yan, bago ko po uumpisa ng video na to, gusto ko muna po kayong kumustahin. Kumusta po yung lahat, lalo na yung mga kaibigan natin sa mundo ni YouTube, kaibigan natin sa Facebook, yung mga nakakakilala po sa akin, especially sa mga solid kabulol na laging nandyan sa tuwing may bago tayong upload na videos. So, kumusta po? So, yan, lumipas na po yung mga ilang buwan ng pag-e-exam. So, lumabas na rin po yung mga iba't ibang resulta. May mga mapalad na nakapasa, mayroon naman pong hindi pinalad na hindi nakapasa. Nagkaroon ng mga error sa mismong oras ng pag-exam nila, yung gawa ng mga iba, sabi nila yung mouse daw hindi magalaw, o yung iba naman hindi mabak, o sa madaling salita merong naging technical problem sa mga computers na gamit nila sa DMW. But well, anyway guys, ano man yung naging resulta guys, kailangan natin mag-move on. Kailangan nyo mag-move on talaga. So ito lang may papayo ko po sa inyo guys. Ako isang perpektong halimbawa sa pagtupad ng mga pangarap natin, mga plano natin. From nothing to something, lagi kong sinasabi yon, di ba? Not to brag but to inspire. Lagi ko pong ibinabagi, sinishare yung mga karanasan ko sa buhay. So gusto ko po kayong bigyan ng konting hope. Gusto ko kayong bigyan ng konting liwanag sa mga taong inaakala nila na wala na talagang pag-asa. Lalong-lalo na guys, siyempre, yung mga hindi pinalad sa exam. Alam ko hindi biro, yung palang sumubok ka, mag-apply, dahil ang daming proseso, bukod sa madaming proseso, madami kang pagdadaanan, kailangan mo maghintay talaga ng mahabang panahon bago ka makatungtong dito sa South Korea. Hindi lang panahon, yung effort mo, at especially siyempre pera, financial, nabubulol na naman tayo. Hindi ganun kadali, in short talaga napakahirap, dadaan ka sa butas ng karayom. Pero bagamat alam ng mga kababayan natin o alam ninyo, ikaw na nanonood, alam mo kung ano yung pwede mong maranasan, alam mo yung kaakibat ng mga bagay na mga plano na gagawin mo, na mga hakbang na gagawin mo. Hindi ganun kadali. Pero pinagpatuloy mo pa rin, tinignan mo kung hanggang saan yung makakaya mo, maaabot mo. Baka sakaling mapalad makapasa ka, makuha mo. Lagi naman yan sa mindset ng mga kababayan natin, di ba? Pero syempre, kagaya nga na sabi ko, hindi naman lahat ng mga plano na pinapangarap natin o ginagawa natin laging naaayon yung mga pagkakataon sa atin. Hindi natin hawak yung mga bagay-bagay, hindi natin kontrolado yung mga sitwasyon. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap bukas o mamayang makalipas ang isang oras, makalipas ang isang minuto ng buhay natin. Sa anumang saglit pwedeng mabago po yun. Pero ito lamang po yung tatandaan po ninyo guys. Kung hindi man kayo pinalad, hindi man dito sa bansa South Korea, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nag-a-apply sa ibang bansa, baka ma-apply po ninyo sa sarili niyo yung mga bagay na ibabahagi ko po. Guys, alam nyo guys, sa pag-abot ng mga pangarap natin, sa pag-abot ng mga plano natin, hindi naman paunahan yun Hindi mo naman kailangan magmadali. Hindi mo rin naman kailangan mainggit sa iba. Kasi nasa proseso yun. Tandaan nyo lagi yan. May proseso yan at dadating yung tamang time para sa'yo, naniniwala ako dyan. Kasi may mga bagay-bagay na bago mo makuha, kailangan mo paghirapan muna. Kasi yan ang magiging parang sukatan mo sa mga plano at mga pangarap mo, di ba? Kung gaano katag yung pangarap mo, ganun din yung mga pagsubok na haharapin natin sa buhay. Kaya wag po kayong magmadali. Ayahan lang natin yung mga tao sa paligid natin na mauna. Marahil na lang sila. Yung mga blessing na para sa'yo at yung mga blessing na na-receive nila, hindi kabawasan sa mga blessings mo. Hindi kabawasan yun para yung para sa'yo, hindi kabawasan yan dahil nahuna yung iba ng mga kaibigan mo. Lagi mong tatandaan, mga nangyayari sa buhay natin may dahilan. Tulad dito sa factory namin,
sa dinami-dami ng factory pero ba't kami dito napadpad? Sa dinami-dami ng mga makakasama mo pero bakit ganyan yung mga nakasama ko rito? So hindi yan aksidente na nangyari dito. So may purpose talaga si God at siyempre marami tayong matututunan sa pagkakamali ng iba. Sa nakikita natin ng mga pagkakamali nila, nakakakuha tayo ng ideya nang sa ganun hindi natin gayain o hindi mangyari sa atin. Gets niyo po ba yung ibig ko sabihin? So sa mga bagay-bagay na pinagdadaanan natin sa buhay, hindi natin kailangan madaliin lahat. Hindi lahat nakukuha sa mabilis na paraan. So isipin na lang natin lagi guys, mas alam ng nasa taas kung ano yung makakabuti po. Alam ko masakit na hindi mo makakuha yung mga plano mo sa tagal-tagal ng pinaghandahan mo yung bagay na yun. Tapos ang ending nun hindi ka rin naman pala nagtagumpay. Napakasakit talaga nun, di ba? Pero ito na lang isipin nyo guys, marahil mas inahanda lang po kayo ni God ng nasa taas sa mga bagay na paparating na mga blessing para po sa atin o sa inyo. Kasi kung hindi ka pa handa tapos nakuha mo na yung mga bagay na yun, baka hindi mo alam kung paano i-handle yung sitwasyon na yun at magbalik ka ulit sa isa. Gets nyo po ba yung ibig ko sabihin? Bulo na naman. Kaya guys, magpatuloy lamang po kayo. Magpatuloy lamang po tayo sa buhay. Patuloy lang tayong lumaban, harapin yung bawat hamon pagsubok. Yakapin natin. Kung yun ang kapalaran natin, yakapin natin. Tanggapin natin ng dalawang kamay, yakapin natin. At titignan natin kung hanggang saan yung makakaya natin gawin para sa mga plano at pangarap natin. Marami yung sumusuko at pinipili nilang wag na magpatuloy sa buhay. Pero kagaya na sabi ko, isang beses lang tayo mabubuhay dito sa mundong ibabaw. Hindi ba? So mas maganda yung may ginagawa tayo kaysa sa umasa na lang tayo sa araw-araw na dadaan at lilipas siya. Parang walang patutunguhan yung buhay natin. Di ba? Gawin natin makabuluhan yung buhay natin. Maging example tayo sa iba at maging blessing din tayo sa ibang tao. At syempre, hindi naman lahat nakukuha naman yan sa tamang pagsisipag lang, tamang pag-aaral lang, tamang mindset lang. Kailangan din natin maging mabuting tao para sa iba. Lagi nating piliin yung bagay na yun. At syempre, pag ganun ang nangyari, naniniwala ako at susunod na yung mga bagay na pinaplano mo sa buhay. But again guys, lagi ko po sinasabi, yung mga pagsubok na kinakaharap natin sa buhay, lagi nating pilitin makaya. Huwag nating isipin yung mga madaling paraan, shortcut, lalo na sa trabaho, lalo na rito sa South Korea. Pag nasa South Korea na kayo, napakahirap din ng buhay dito. Ang daming gustong ang daming gustong umasenso sa buhay pero ayaw nilang maghirap. Ang daming gustong makapunta ng Korea pero yun nga, mapili sila sa trabaho. Ang daming gustong makapasa sa exam pero hindi nila alam kung ano yung proseso na mundo na pinapasukan nila. Kaya ang ending nun, nagiging disappointment sa iba. So bumababa yung tingin ng mga ibang lahi sa atin dito dahil napakataas ng reputation natin. Tapos yan, may mga nababalitaan tayo nakikita, di ba, yung mga nagpaparelease na napaka-common ng reason na dahil lang sa mahirap yung trabaho. And then magpaparelease at saka syempre maghanap ng trabaho. May mga napapanood ako almost 1 month to 2 months, wala silang trabaho, hanap ng employer, na-interview pero hindi sila natatanggap. Siyempre sa tinagal-tagal din naman ng ginawa ng gobyerno ng Korea para yun nga kumuha ng mga foreign worker, migrant workers na kagaya natin na isang EPS tapos magtatrabaho rito. Marami na rin tayong mga hindi magandang bagay na nagawa. Kumbaga may mga bad records na rin tayo. Siyempre wala namang perfectong tao. Kaya minsan naapekto yan. Kaya pag nandito na kayo, huwag kayong magreklamo sa mga baguhan na makakapunta rito kasi nakakaapekto talaga yun sa iba. Huwag kayong mapili kasi maswerte pa nga kayo dahil yung iba pinapangarap pa lang nila kung ano yung naabot nyo. So huwag kayong sumuko guys, gaya ko guys. Kahit sinong nakakakilala sa akin dito, napakahirap daw ng trabaho ko. Nagtataka sila bakit ako nagtagal dito ng almost magto 12 years na o this coming November. So ang sagot ko sa kanila guys, matindi yung pinagdaanan kong pagsubok sa buhay. Sabi ko nga lagi sa mga bagay na sinishare ko sa aking video sa mga nakakilala sa akin, walang video sa YouTube yung mga laban na nilampasan ko, yung mga pagsubok, yung mga gera na yun nga nalampasan natin, na kaya ko yun. Mas matimbang siguro yung hirap na pinagdaanan ko kaysa sa hirap ng trabaho rito. Lagi ko yung isinasa isip at isinasa puso. Alam nyo, minsan kasi wag natin laging pairalin yung emosyon natin. Kailangan gamitin natin yung utak natin. Minsan kasi mas nangingibabaw yung emosyon natin, di ba? Pag galit ka, na-stress ka, nasigawan ka lang ng konti, mag-iisip ka na ngayon na magpa-release,
mag-iisip na ngayon na, yun na, mag-resign, umuwi na lang ng Pilipinas. Ang katwiran nila, nanay ko nga, tatay ko nga, hindi ako sinisigawan. Tapos sila sinisigawan ako. Di ba napaka-immature na pag-iisip yung mga bagay na yun? So, pag nandito ka na, i-grab mo na yung opportunity. Ngayon, ang isipin mo, kung mahirap yung trabaho, hatawin mo na. So, mag-overtime ka, pasukin mo hanggat may pasok ka. Magpahinga ka ng linggo, pero kung kaya mo, pasok lang. Kung gusto mong madali yung kontrata mo rito, mag-ipon ka ng maayos, gawin mo lang 3 years yung pamamalagi mo rito. So, yung pagtatrabaho ng 3 years dito, kung hataw ka naman lagi, pinapasukan mo, may ipon ka na, para ka na rin nagtrabaho ng 5 years. Kung baga tinrabaho mo ng 3 years, yung para 5 years. So, mag-uuwi ka na kung hindi mo talaga kaya. Kasi sayang yung opportunity, sayang yung pera, sayang yung oras na ginugol mo sa pag-apply pa lang, medical pa lang. Di ba? Alam mo yon. Kaya, pag nandito na kayo guys, trabaho yung pinunta natin dito. Wag na po tayo maglokohan. Trabaho talaga ang pinaka-priority natin at sweldo. Yun ang pinaka-ano natin dito. Dahil hindi tayo nagpunta rito para makipagbarkada, magparami ng mga kaibigan. Lagi yung punta tatandaan yan. Kaya maswerte pa nga si Kenneth dahil sabi ko sa kanya, maswerte pa siya dahil ako nakasama niya. Lagi ko siya sinasabihan ng magtrabaho ka hanggat meron, mag-overtime ka hanggat meron. Makakapaghintay yung mga kaibigan, mga barkadang yan. Hindi ka nagpunta rito para sa mga bagay na yan, lalo na binata po siya. So yan guys, gusto ko lang po talagang ibahagi sa inyo dahil may napanood akong video kanina, medyo nakarelate ako at nag-comment, nag-message. Siya nga pala sa mga nagme-message sa akin sa YouTube, minsan hindi ko yung nare-reply, gawa ng busy si Kabulol. Nababasa ko, talagang nakaka-overwhelm, nakakataba ng puso yung mga bagay na dati daw pinapanood lang ako, parang nasa Korea na rin sila. Pero ngayon, andito na daw po sila. Malaking tulong po yung mga bagay na naishishare ko, na ibabahagi ko, yung motivation na binibigay ko po bawat video na meron ako. Malaking tulong, malaking impact po sa pananaw nila upang makapag trabaho rito at i-pursue yung mga pagkukorea po nila sa mga nagtagumpay man at hindi man nagtagumpay. So maraming salamat po sa inyo. Isa po kayo sa mga totoong warrior, di ba? Ibig ko sabihin you are not a warrior, you are a warrior. Instead of isipin natin yung mga negative na bagay, mas pinipili nyo lumaban sa hamon ng buhay. Yan ang talagang masasabi ko, talagang laging handa kahit saan mapunta. Isipin lang natin guys, yung mga trabaho rito, yung mga pagsubok dito, kakakibat na yan yung mga plano natin. Yan na lang ang tanging sagabal, yan lang ang tanging harang para matupad mo, makamit mo yung pangarap mo. Ako dati, walang-wala talaga ako, maliit lang yung bahay ko, kinuwento ko na lagi yan sa mga nakakakilala sa akin, panoorin yung mga videos ko, kung ano yung mga achievement ko, yung mga credentials ko. Hindi tayo ganun katalino at hindi rin tayo high school graduate, wala tayong diploma may pagmamalaki. So, marahil marami tayong napapanood na diskarte ba o diploma, pero mahabang ano yun, mahabang usapin yun. Pero ang sa akin talaga, diskarte naging daan para matupad ko yung pangarap ko dahil hindi nga tayo katalinuhan, wala tayong skill na magbibigay sa mga pangarap, plano ko sa buhay. Napunta ako rito dahil lamang sa sipag, dedikasyon at yung consistency ko, yung talagang alam ko kung ano yung gusto ko sa buhay. Yun lang naman maging mag-focus ka, maging tawag dito, araw-araw dapat may purpose ka kung bakit ka bumabangon, kung para kanino, di ba? Hindi kasi sasapat na gusto lang natin magtagumpay sa buhay para lang sa atin. Hindi kasi sasapat yun kailangan ng may mga pinaglalaanan tayo na mahal natin sa buhay, lalo-lalo yung pamilya, anak, hindi ba? Nasa ganun pagdating ng araw, pag uwi natin, hindi na natin kailangan maghirap kagaya ng mga Koreano. Hanggang pagtanda nila, hanggang mamatay sila, naghihirap, nagtatrabaho sila. So, yan ang pinakaayaw ko. So, hanggat may opportunity ka, andito ka, grab mo lang yan. Di ba? So, hindi naman habang buhay, wala namang permanente sa mundo. Abang nasa oras mo pa, nasa prime mo pa, kalakasan pa ng katawan mo, gawin mo yan. Nang sa ganun pagdating ng araw, meron kang kwentong may kukwento sa mga anak mo o mga kaibigan mo na pinagdaanan mo sa buhay, kung bakit nakamit mo yung mga bagay na yan. Di ba? May pagmamayabang mo yun. Yun ang magsisilbing alaala sa kanila na mapupulot nila at mai-apply nila sa sarili nila. So again guys, kaya mo yan, ikaw na nanonood ngayon. Magpatuloy ka lang, may mga bumagsak man sa inyo, pero it doesn't mean that's the end of the world. So isang challenge yan sa'yo, pagsubok lang yan. Baka mas lalo pa kayong hinahanda, pinaprepare ni God sa mga bagay na paparating po para sa inyo. Nasa tama ka, kung nahihirapan ka, nasa tama ka. Tama ang ginagawa mo. So, magtiwala ka lang na kaya mo, dadating din yung araw. Ikaw naman ang nandito. So, yan guys, sa palagay ko, ganito na lang po yung aking kwento. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin sa ilang minuto ng oras po ninyo. Nanood kayo sa videos ko.
So magkita-kita po tayong muli sa susunod gagawing video. Ito po muli si Christoph TV channel, Buya Vlog po dito sa bansang South Korea. God bless us all po. Stay safe guys.